ito ang magandang explanation regarding dun sa utang ni Duterte at nakapasok dun sa utang ni BBM. Ito ang magandang explanation. Panoorin nyo. Ang gandang pagka-explain talaga. Kaya yan. Yan, panoorin nyo. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Correct. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Mga calls, katawanan dyan si Auntie Claire ba, no? Nagmugna na po siya sarili niyang quote. Ano pa siya? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakaalam ng katotohanan. Sige, Auntie Claire, pagbibigyan kita, pag-usapan natin yung sinasabi mong utang. At alamin natin ano nga ba yung pinagkaiba ng utang ng Administrasyong Duterte sa Administrasyong Marcos. Tingnan natin. Let's make this simple. Pagtungtong ni FPRRD sa posisyon bilang presidente, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.95 trillion. 2016 yon. Nang matapos ang kanyang termino ay nasa 12.79 trillion. In other words, nasa 6.84 trillion ang total na increase ng utang ng Pilipinas from 2016 to 2022. So yun yung utang ng Administrasyong Duterte. Dito naman, sa current administration, ang start is of course ang end ng Administrasyong Duterte, 12.79 trillion pesos. Ngayon, umabot na sa 16.75 trillion na merong increase na 3.96 trillion as of April 2025 or almost 4 trillion na increase. So ano yung pagkakaiba ng mga utang na ito? Sa panahon ni FPRRD, may pandemic. COVID response. Halos lahat ng pondo natin ay dinrevert natin sa pandemic. But, kahit merong pandemic, napaka-visible at nakikita at nararamdaman ng Pilipino ang build projects. No? At iba pang programa ng Administrasyong Duterte na makikita mo, makikita ng mata mo at mararamdaman mo kahit ng mga normal na mga mamamayan. This 6.84 trillion is a debt that's been felt by the people. Di ba? Ngayon ang tanong, 6.84 trillion is the whole term, ha? 6 years. Samantalang itong almost 4 trillion, kalahati pa lang ng termino ni PBBM, mga calls. Meron pa tayong half of 2025, 2026, 2027 to 2028, mga calls. Di ba? So ano na yung magiging utang ng Pilipinas pagkatapos ng termino ng current administration? Aabot na ng 20 trillion pesos pero wala pa rin tayo nakikita maliban sa repair ng San Juanico Bridge. Yun ba yun? Wala din po tayo nakikitang pumapasok na foreign investment sa Pilipinas. So, ano ang nagiging bunga ng mga bisitang ginagawa ng ating mga politiko sa ibang bansa para kumuha ng mga proyekto? Wala pa po ako nakikita na foreign investments na pumapasok sa Pilipinas. Di ba? So, yan yung tanong ko, mga Auntie Claire, no? Ano ang kaibahan ng mga utang na ito? At huwag tayong magiging bulag lamang sa figures and kung sino yung maliit or mataas or ano. Alamin natin kung ano yung nangyari kasi iba't iba po ang sitwasyon ng Administrasyong Duterte at Administrasyong Marcos. Diba? So paano na lang siguro kung hindi nagka-COVID, ano pa kaya ang naging pag-unlad ang nangyari sa Pilipinas kung hindi lang sana nagkaroon ng pandemic. Diba? Yun lamang, Kos. Lagot ka naman, Claire, ha? Tara, kape. Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manungkulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa
ng DPWH sa ilalim ng Build program. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang PPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating yung bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ay ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito po clearly is Duterte legacy, kasi pagka nakita nyo po ito, it has not happened before. Because of build, Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon. May habang 148 kilometers. Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba sa Laguna. Matagal na dapat nating isinagawa to. Sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At tulad ng ilan naming mga proyekto. Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong PNR Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT1 Cavite Extension, 2000. MRT7, 2001. So kung titingnan mo, talagang it's high time. At talagang kailangan na ng mga tao natin. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati ay mahigit 70 kilometers lamang ang riles ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga riles. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Ang isa sa mahalagang nagawa ng administrasyong ito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa riles. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020 ay meron tayong 1.7 trillion. Double time at halos 24 oras na raw ang trabaho